Una sa lahat, babae sa Cebu, tinusok umano sa mukha ng nakaalitan niya. Nasugatan ng kaliwang pisngi ng biktima, tinusok daw siya ng barbecue stick ng nakaaway niya dahil sa selos. Pero ang suspect naman, iba ang sinasabi. Ang buong kwento, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-6 na araw ng Setyembre taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Dating Bambantarlac Mayor Alice Go na inaresto sa Indonesia, nakakulong na ngayon sa PNP Custodial Center sa Quezon City. Hindi siya nagpiyansa sa arrest warrant para sa kasong katiwalian. News 5 Exclusive. Alice Go may inamin sa News 5 tungkol sa ugnayan nila ng sinasabing kapatid niyang si Sheila Go. Hindi naman natatapos ang Capas Tarlac Regional Trial Court, pinayagan ng hiling ng Senado na humarap si Go sa pagdinig sa Lunes. Viral online ng mga litrato ng dating alkalde na all smiles at naka-peace sign pa kahit inaresto na, binabatikos. Sa Davao City naman, pagtugis ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, nakikitaan daw ng irregularidad ayon kay Senator Ronald De La Rosa. Payo ng Department of Health, iwasan ang pisikal na pagtatalik kontra Mpox. Mag-video call na lang daw muna. At sa showbiz, David Archuleta gusto raw ulit sumabak sa acting. Napa-throwback pa nga sa intense na eksena sa ginawa niyang serye dito sa TV5. Kasalukuyang nakakulong sa PNP Custodial Center si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Hindi siya nagpiyansa para sa kasong katiwalian sa gitna ng anyay banta sa kanyang buhay. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, ano-anong mga ginawa ngayong araw ni Alice Guo? Cheryl, walang homecoming sa Banban at hindi rin mananatili sa Senado itong si Alice Guo. Dito siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame ikukulong habang gumugulong sa korte yung kanyang kasong katiwalian. Pasado 2:00 kaninang hapon, sakay ng puting coaster van na yan, dumating dito sa PNP Custodial Center sa Quezon City, si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Sa press con ng PNP, ipinasilip ang itsura ng kwarto kung saan nakakulong ngayon si Guo. Yung detention facility po na yan ay isang payak na kwarto po, may CR, may maliit na table at ito po yung kanyang higaan at wala pong aircon yan, meron lang pong ceiling fan. This is the same room po na inoccupy po ni Senator De Lima. Kanina, sumailalim sa booking procedure si Alice Guo bilang protocol sa pagdetain sa kanya sa PNP Custodial Center. Pangalawang beses nang sumailalim ni Guo sa booking procedures. Una ay kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Pagdating niya sa isang private hangar sa Pasay, galing Jakarta, Indonesia. Ikaw po ba si Alice Lial Guo alias Guwaping? Napapapunta dito. Agad siyang kinausap ng mga otoridad at inihain ng warrant of arrest na inilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Chinek ang kanyang kalusugan matapos siya na ipinasuot kay Guo ang orange uniform ng CIDG detainee. Pagkatapos ay nag-mugshot siya kung saan ang nakalagay na pangalan ay Alice Lial Guo alias Go Huaping para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng Department of the Interior and Local Government. Kinuha rin ang kanyang fingerprint at nagkaroon ng press briefing. Dito inilahad ni DILG Secretary Benher Abalos na mayroong death threat si Go kaya siya umalis ng Pilipinas. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Pagkatapos niyan, agad tumalikod sa media ang dating mayor habang tinatanong pa rin tungkol sa pakikipag-selfie sa Indonesia sa kabila ng hinaharap na kontrobersya. Kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Pasado 3:00 ng madaling araw, nang dalhin si Go sa PNP Custodial Center kung saan nga isinagawa ang ikalawang booking procedure.
Pinagsuot siya ng kulay dilaw namang uniform ng detainee ng PNP-CC. Pinatanggal din ang kanyang mga gadget, gaya ng cellphone at AirPods. Saka siya pinapasok sa kulungan. Nang mag-umaga na, nakausap ni Go ang kanyang mga abogado. Pagkatapos niyan, mag-aalas 10 kanina, dinala naman si Go sa Capas Tarlac kung saan siya may arrest warrant. Bantay sarado siya ng mga pulis nang dumating sa Regional Trial Court. Pero dahil hindi siya nagpiyansa at nagmusyon ng kanyang mga abogado, na-detain siya sa PNP. Pinabalik din si Go sa Camp Crame, alinsunod sa utos ng korte. There will be no special treatment for Alice Guo. At siya po ay itatrato bilang ordinaryong detainee katulad po ng ibang na-detain po dyan sa loob po ng custodial facility. Cheryl, mahigpit ngayon yung seguridad sa paligid nitong PNP Custodial Facility. Bukod sa bantay sarado ito ng mga pulis, naglagay na rin ng mga barikada o harang sa mga kalsada papasok at palabas dyan. Tanging yung pamilya at mga abogado nga lang nitong si Alice Go ang makakapagbisita sa kanya dito sa Camp Crame. Cheryl? Maraming salamat, Brian Castillo. Pinagdedebatehan pa kung saan dapat manatili si Alice Go, sa Senado ba o sa PNP Custodial Center. Git ni Senador Risa Ontiveros, sa Senado dapat dahil sila ang unang naglabas ng arrest order. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Maraming dapat ipaliwanag at sandamakmak ang dapat sagutin ni Alice Go sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Lunes kaugnay sa kanyang pagtakas at umano'y koneksyon sa iligal na pogo sa bansa. Kaya giit ni Senator Risa Hontiveros na chairman ng 2 komite na nag-iimbestiga kay Go, dapat sa Senado siya nakadetain. Yan ay kahit pa naglabas ng warrant of arrest ang Capas Tarlac Regional Trial Court laban kay Go sa kasong paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Ang intindi rin daw ni Hontiveros, base sa mga unang desisyon ng Korte Suprema, ang mga criminal case laban sa municipal mayors ay dapat na nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan. Kaya bakit daw Tarlac RTC ang nag-issue ng warrant? Ngayon, kung si Guo Huaping ay di magpiyansa, ibig sabihin mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility? Sagot ng kampo ni Alice Go, hindi nila kontrolado kung saan madedetine ang dating alkalde. Feeling ko mas gusto niya sa Senate kasi nandun yung kapatid niya, di ba? Siyempre, wala naman siyang power na mamili, di ba? Kasi it will always be at the discretion of the authorities. Kahit si Senate President Chis Escudero ang tatanungin, dapat sa Senado madetain si Go. Pero ayon din kay Escudero, dahil hindi nagpiyansa si Go sa Capas RTC, kakailanganin daw ng komite na humingi ng permiso sa korte para mapaharap sa Senado si Go. Pero hirit ng abogado ni Go, siyempre dapat mag-attend siya kasi Senate yan, di ba? Pero ang question dyan, papayagan ba siya ng court sa kanilang jurisdiction Meron silang warrant. Sumulat na raw si Hontiveros sa Capas RTC at sa PNP Custodial Center para padaluhin sa Senate hearing si Go. Sabi pa ni Hontiveros, napaka-irregular na mga nangyayari at tututukan niya ang nag-o-orkestra ng anyay habulang ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hawak man ng PNP ngayon si Alice Go, pumayag naman ng Capas Regional Trial Court sa Tarlac na dumalo si Alice Go sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Kanina humarap sa korte ang sinibak na alkalde para sa kasong graft na isinampa ng DILG. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Bantay sarado ng mga armadong pulis si Alice Go nang dumating sa Branch 109 ng Regional Trial Court sa Capas Tarlac kaninang umaga. Nakayuko, balot ng puting jacket at may telang nakatakip sa mga kamay ni Go nang lumabas sa PNP coaster. Basing, dito. Hindi pinayagan ng media na pumasok sa loob ng korte. Ang pagdalang ito kay Go sa RTC ay alinsunod sa procedure ng mga otoridad matapos maibalik sa Pilipinas at maihain ang warrant of arrest na inilabas ng korte kahapon.
180,000 pesos sana ang piyansa ni Alice Go para sa 2 counts ng graft na inihain ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman. Pero nagpa siya ang kanyang kampo na wag munang bayaran ito. Ngayon po kasi we see no reason for that, considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose, considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Base sa commitment order ng korte na eksklusibong nakuha ng News 5, sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame muna mananatili si Go. Tingin din ng kampo ni Go, mas ligtas siya sa nasabing pasilidad sa gitna ng umano'y mga banta sa kanyang buhay. Hanggang makaalis si Go, mahigpit ang seguridad sa kanya. Ano po kayo, ma'am? Emosyonal namang lumutang ang mga umano'y taga-suporta ni Go mula Bamban. Bukod sa kasong graft, naharap din si Go sa reklamong qualified human trafficking na isinampa naman ng Department of Justice. Kanina, muling naghain ng mosyon ng kampo ni Go para payagan silang magsumite ng counter affidavit laban sa nasabing reklamo. Ayon naman sa DOJ, posibleng ginawa na lamang ito ng kampo ni Go dahil naaresto na siya at napabalik na sa Pilipinas. Hindi raw nasunod ang tamang proseso sa unang counter affidavit ni Go dahil hindi naman siya personal na humarap sa abogadong nagnotaryo ng kanyang salaysay. We leave it up to the panel of prosecutors to evaluate whether they will still accept that motion that she filed, no? Pero sa tingin ho natin ay hindi naman po pwede na dahil lang nandito siya, dahil kung hindi naman siya nahuli, hindi naman din siya makakapag-file. Non-bailable ang kasong qualified human trafficking at hinihintay na lamang ang resolusyon para rito. Kabilang din sa iba pang kinaharap na mga reklamo ni Go ang money laundering at tax evasion. Meron ding inihaing co-warranto petition at kanselasyon ng kanyang Philippine birth certificate ang Office of the Solicitor General. Pati material misrepresentation mula sa Commission on Elections dahil sa kanyang isinumiteng Certificate of Candidacy. Matatanda ang idineklara ni Go sa COC niya sa halalan noong 2022 na Filipino siya. Palaisipan naman ngayon kung anong epekto ng development na ito sa arrest order ng Senate lalo't may pagdinig sa POGO operations ngayong Lunes. Yun pa din kasi definitely right now the court has jurisdiction over her kasi nga may pending case naman talaga sa kanya. So whatever the decision or the order of the judge, we will commit to that. Ngayong araw rin, pinagbigyan na ng Kapas RTC Branch 109 ang request ng komite ni Senator Risa Hontiveros na paharapin si Go sa pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hindi selfie kundi bahagi raw ng documentation ang mga litratong nag-viral kaugnay ng pagsundo kay dating Mayor Alice Guo sa Indonesia kahapon. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos may paliwanag sa mga nasabing larawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bago pa naiuwi ng Pilipinas si Alice Guo, nauna nang kumalat online ang mga litratong ito. Ang dating alkalde, all smiles pa sa loob ng sasakyan kasama ang ilang agent ng NBI at Bureau of Immigration. Sabi ng netizens, parang nasa field trip lang daw si Alice. Trending din ang kuhang ito ni ng Interior Secretary Benher Abalos at PNP Chief Romel Marbil kasama si Guo. Kahit umani ng batikos, wala raw nakikitang mali sa mga larawang yan ang Pangulo. I think that is part of the new culture now na nagpapakuhalaga ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie. Hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. Depensa naman ni Secretary Abalos, walang selfie na nangyari. Bahagi lang daw ito ng documentation. Kinausap raw nila si Guo matapos itong humingi ng tulong dahil sa umano'y mga death threats sa kanya. So we looked at the camera, tumingin kami. Siyempre, pag tingin ganyan, di ba wala kung ano ginagawa nito, ay nagpapakyut pala, di ba? But if we're going to look at it, I was looking straight at the camera, I was looking at her. So, yung po ang nangyari, there was no selfie or anything, no? Pinagpapaliwanag naman ng Department of Justice ang mga NBI at immigration personnel na nagpa-selfie kay dismissed Mayor Alice Guo. It was inappropriate to post those pictures, but it was a moment that was, I guess, that we could be proud of. But again,
the job is not yet done. Well, the secretary was also quite frustrated na ito po yung naging focus ng operation. Humingi ng paumanhin si NBI Director Jimmy Santiago sa pangyayari. Yes, ako'y tinatanggap ko at humihingi ako ng paumanhin. Command responsibility, no? Tinatanggap ko po at yung aking mga tao naman, nire-reprimand ko rin sila. Gayunman, naiintindihan naman daw ni Santiago na masaya lang ang kanyang mga ahente sa pagkakahuli kay Go. Bukod sa picture, kumalat din ang video ng pag-uusap ni Abalos at Go. Dinig sa usapan na tila dati na silang magkakilala. Ikaw talaga. Check katulong, may dekret ako po. Sinasabi niya, sir, ako po yung ganito. Kaya, oo, ikaw nga yan. Sabi ko gano'n. So, ganun lang yun. There's nothing to it. Pagtitiyak pa ni Abalos, walang special treatment kay Go. Nahaharap si Go sa patong-patong na reklamo dahil sa pagkakasangkot sa iligal na pogo. Kaya babala ni Pangulong Marcos kay Go, It will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. The few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam. Samantala, kampante na raw ang kampo ni Go ngayong nasa PNP Custodial Center na ang dating alkalde. Pagkausap ko yan, stress siya, super level ng stress niya. Tapos, lagi umiiyak. At least kayo masaya siya. Ayaw ba nila yon na masaya siya? Gusto ba nila malungkot yung tao? Ngayon, anong worry niya? Protected siya ng pinakamagaling na security agency sa Pilipinas, di ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bago pa man bumalik ng Pilipinas, sinabi ni Alice Go sa eksklusibong video ng News 5 na handa siyang magpa-DNA test para patunayan ang tunay na ugnayan nila ng sinasabing kapatid niyang si Sheila Go. Live mula sa Jakarta, Indonesia, nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba itong sinabi ni Go? Salamat Malang Julius, 2 oras nga bago bumalik o lumipad pabalik ng Pilipinas itong si Mayor Alice Go o dating Bamban Mayor Alice Go ay sinabi niya sa isang video or exclusive video na naibahagi sa News 5 na handa siyang magpa-DNA test para mapatunayan ang totoong ugnayan nila ng sinasabing kapatid niyang si Sheila Go. Simula nang pumutok ang issue ng iligal na pogo sa Bamban Tarlac, naging kontrobersyal ang pangalan ng sinibak na mayor ng bayan na si Alice Go at mga kaanak niya. Sa ilang dokumentong may kinalaman sa naturang pogo, makikitang idineklara na magkapatid sina Alice at Sheila. Kasama rin ang dating alkalde si Sheila na umalis ng bansa. August 22 na ibalik sa Pilipinas si Sheila pero wala si Alice. Hanggang sa nitong Huwebes na turnover sa mga opisyal ng Pilipinas si Alice. Pero sa eksklusibong video na nakuha ng News 5, inamin ni Alice na hindi niya tunay na kapatid si Sheila. Ano ito po? Hindi talaga naman paalam lang ako sa lawyer, pero definitely wala naman problema. Pero paalam lang ako. Kasi hindi ko rin alam kung paano handle sa kanya. Pero hindi talaga may magkapatid. Para kasi may nagda-doubt pa rin sa Hindi naman natatapos ang tayo. Sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo na unang sinabi ni Sheila na hindi niya tunay na kapatid si Alice. Nakilala niya raw si Alice noong 17 o 18 taong gulang na siya. Hindi raw tunay na ama ni Sheila si John Zong Go o Angelito Go na ama ni Alice. Hindi kayo related? I mean, hindi kayo tunay na magkapatid? Opo. Hindi kayo biological na magkapatid? Okay. Limitado man ang mga pahayag ng dating alkalde, nagbigay naman siya ng mensahe sa kanyang mga kababayan sa Bamban. Maraming salamat at mahal na mahal ko rin po ang mga kababayan ko. Saan? Sa Bamban po. Pero ang bagong liderato sa Bamban, tila inalis na ang anumang bakas ni Go na dating alkalde ng lugar. Ang pink na munisipyo noong panahon ni Go, puti na ngayon. Mayora yung munisipyo yung kulay white na. Alam, nabalita mo na? Hindi pa po. Wala na yung pink. Julius, katatapos nga lang na pagpaunlakan tayo nung Interpol Indonesia at kanilang sinabi na mismo sila ay nakausap din nila si Alice Go at patuloy nga na sinasabi o pinatutunayan sa kanila ni Alice na wala raw siyang kasalanan at inosente siya sa mga nangyari. At nasabi rin ng Interpol na yung pagsasama nila Alice
Wesley, Sheila at Cassandra Leong dito ay protektado sila ng mga tao na 6 yon, no, Julius, 5 doon ay Indonesian at 5 ay Chinese at 1 Indonesian. At sinabi nga ng Interpol na lahat ng kilos dito ng mga Go ay legal dahil dumaan sila sa legal na proseso mula Singapore papunta sa Indonesia. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Isang lady monk daw ang kumupkop kay Alice Go sa Indonesia kung saan siya naaresto. Kinumpirma yan ng Indonesian Interpol. May mga Chinese at Indonesian din daw na tumulong kay Go sa paglipat niya ng pagtataguan doon. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Sa aktual na video ng pag-aresto ng Indonesian Police kay Go, makikitang pinasok siya ng mga otoridad sa tinutuluyang bahay sa Tangerang City sa Banten Province, Indonesia nitong Miyerkules ng madaling araw. Nakita si Alice na nakaupo sa likod ng pinto. Saka tinanong ng mga otoridad ang pangalan niya para tiyakin ang kanyang pagkakakilanlan. Hey, Alice. What happened? Nothing happened. Maririnig pang nakiusap si Go na magpapalit muna ng damit. Let me change my clothes. Matapos makakuha ng gamit, doon na siya kinapkapan at diniretso sa tanggapan ng Indonesian Police. Sa panayam ng News 5 kay Inspector General Police Krishnamurthy na head ng International Relations Division ng Interpol Indonesia, sinabi ng opisyal na isang lady monk ang kumupkop kay Go sa residential area sa Tangerang. But when we arrested her, finally, she was a house which was rent by a bhiksu. You know bhiksu? No, sir. What is bhiksu? Like a preach of Buddha. Like a monk. Naging pahirapan din daw ang pagpasok nila sa bahay ng Lady Monk. May 4 daw kasing lalaking Chinese na nagbabantay sa baba ng bahay. Nang tanungin sila ng mga otoridad, pinipilit nilang isa lang ang nakatira sa bahay. She's alone. This house belongs to the monk. And the monk is alone. No one else is living there. But through our surveillance intelligence, we believe that she stayed there. At nang magpakilalang taga-Interpol ang mga operatiba, tumakas daw ang 4 na Chinese. Dagdag din ni Murthy, may 6 na taong nag-aasikaso at pumoprotekta kay Go habang siya'y nasa Indonesia. 5 sa kanila ay Chinese nationals habang isa ay Indonesian. Lahat daw ng pangangailangan ng dating alkalde, sila raw ang nagpoproseso. Like renting a car, paying the hotel, billing the hotel, and they transfer money from other country. I cannot say which country from. Sa Interpol na rin ang galing na hindi nila pinipilit na magkaroon ng palit-ulo para sa pag-turnover kay Go. Pero hindi raw nila isinasara ang posibilidad na ibigay raw ng gobyerno ng Pilipinas sa Indonesia ang Australian drug kingpin na si Gregor Haas na naaresto sa Cebu. Siya ay isa sa most wanted drug suspect sa Indonesia na posible pang parusahan ng death penalty. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, babae sa Cebu City, tinusok ng barbecue stick sa mukha dahil daw sa selos. Payo ng DOH sa gitna ng banta ng MPAX, iwasan ng pisikal na pakipagtalik at idaan na lang sa video call. At David Archuleta excited magbalik Pinas para sa kanyang concert. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ang pisngi ng isang babae matapos saksakin ng barbecue stick sa Cebu City. Git naman ng suspect, marites daw kasi ang biktima. Nasa frontline na balitang yan, si John Aroa. May uka at bakas ang sugat sa kaliwang pisngi ng 35 anyos sa si Jo Maribuok
Nakuha niya yan matapos siyang saksakin ng barbecue stick. Nangyari yan noong Sabado habang nagtitinda ng barbecue sa palengke si Jo Marie. Bigla siyang dumaan at bumili ng bananak yun. Mura lang. Sa tingin ko, murag wala lang. Parang wala lang. Well, bigla niya akong sinaksak ng barbecue stick. Daw, balik ako. Mariin namang itinanggi ng suspect ang paratang. Giit niya, singsing niya ang tumama sa pisngi ni Jo Marie nang sampalin niya ito. Tinatanong ko lang siya, huwag ka masyadong magmarites, yung ganyan. Hindi ko pa yung nampas sa kanya. Yung singsing ko yung ginanyan sa kanya, yung kamay ko lang nanukos kanya. Paliwanag ng suspect, galit siya kay Jo Marie dahil ipinagkakalat daw niyang may gusto siya sa asawa ng biktima. Tanong ko ng sisilos. Hindi ko alam, wala akong pakialam sa kanilang, ano ba daw, may relasyon ba daw kami. Sabi niya, may pagsilos talaga yan sa akin, sir. Pero si Jo Marie, pinabulaanan ang paratang na minamarites niya ang suspect. Si ay kung sinumutan ulit ko dahil ilain sabot di ay. Natulang mo talaga sa tagay na matemat na biya. Hindi na nagbigay ng panayam ang asawa ni Jo Marie pero itinanggi niyang may gusto siya sa suspect. Napag-alamang dating magkaibigan ang biktima at suspect pero nagkalamat yan dahil daw sa chismis. At ngayon, nauwi sila sa sakitan at demandahan. Nakadetain ang suspect sa Cebu City Police Office na maharap sa slight physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Dalawang sugatan sa inuman na nauwi sa pamamaril sa Baguio City. Base sa investigasyon, nakikipag-inuman ng mga biktima sa sospek na magtalo sila sa hindi pa malinaw na dahilan. Sa kainitan ng pagtatalo, doon na bumunot ng baril ang sospek at nagpaputok. Agad siyang tumakas habang ang mga biktima ay sinugod naman sa ospital. Tumanggi muna magbigay ng iba pang detalye ang Baguio City Police habang patuloy pa ang investigasyon. May paalala ang Department of Health sa mga sexually active para maiwasan ang Mpox. Hanggat maaari raw, ay iwasan muna ang pisikal na pakikipagtalik at gawin muna itong virtual sa pamamagitan ng video call. Pwede rin daw na mag-self-pleasure muna nang magkahiwalay ang magpartner. Ayon naman sa DOH, hindi tinuturing na sexually transmitted infection ng Mpox pero kadalasan itong napapasa sa skin-to-skin contact. Sa pahayag ni DOH spokesperson at Assistant Secretary Albert Domingo, binasi nila ang mga impormasyon mula sa US Centers for Disease Control and Prevention kung paano maiiwasan ng mga sexually active ang Mpox. Sa ngayon, nananatili sa 8 ang aktibong kaso ng Mpox sa bansa. 17 ang total cases. Pasadahan na natin ang mga showbiz update ngayong Biyernes. Para sa SB19 fans, not just 1 but 2 albums ang ilalabas ni SB19 leader Pablo. Sa kanyang X account, inanunsyo niya ang titulo ng kanyang 2 albums na Alon at Laon. With matching artful posters pa yan, tampok ang 2 tila mga wolf o lobo. Ang Alon sa September 13 na ang release. Susunod naman dyan ang Laon na lalabas sa September 20. Bago nito, nauna nang nirelease ni Pablo ang single na EDSA noong Mayo. Kasabay naman ng announcement na yan, ibinahagi rin ng SB19 na magkakaroon na ng Day 2 ang kanilang anniversary concert sa October. October 26 at 27 na ang kanilang Thanksgiving concert na gaganapin sa Araneta Coliseum. Wala pa namang anunsyo sa mismong bentahan ng tickets. All set na para muling magpasaya ng kanyang Pinoy fans, si American Idol alum David Archuleta. Ang kanyang feels para sa nalalapit niyang pagbabalik sa Pilipinas next week, ibinahagi niya sa atin with matching throwback sa kanyang dating serye sa TV5. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Villanario. In his new era na si American Idol 2008 runner-up David Archuleta sa kanyang pagbabalik Pilipinas para sa concert next week sa Quezon City. Si David looking forward nang makitang muli ang mga Pinoy. I'm excited to share this next chapter of David Archuleta with the Pinoy fans and yeah, just to see everybody again. I've made some good friends out in the Philippines, and
I've missed everyone. 6 na taon nang nakararaan nang pumunta si David sa bansa para sa isang concert. Isa raw sa mga nami-miss niya ay ang pamilyang nabuo sa dating teleserye sa TV5 na Nandito Ako. I missed all of the crew that I became friends with doing Nandito Ako on TV5. That was, when was that? 12 years ago now? But I've still kept in touch with everybody there. So many of the crew and some of the cast, I really hope to see some of them on this trip. Pinapanood namin kay David ang isa sa mga intense na eksena sa teleserye kasama si Jasmine Curtis Smith. Si David napareminisce at looking forward sa acting project soon. Ang Nandito Ako kasi ang kanyang first ever intense acting project. It was just such a fun experience. I realized like I need to do some more acting because that was so fun of an experience, and I'm in such a different place now. I feel like I have more confidence to. It'd be really fun to try it all again. Malaking bagay sa bagong David Archuleta ngayon ang coming out story 2 taon na ang nakararaan. I'm grateful for everyone who made it possible for me, who made it easier for me, and hopefully we can keep making it easier for the people who follow to come, yeah, so that it's no longer something that has to be hard. It's something that you can just be and yeah. Abangan si David sa isang concert sa New Frontier Theater. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, estudyante sa Amerika na maril sa eskwelahan. Babae sa France, dinroga at ipinagahasa ng sariling asawa. At babaeng Ugandan Olympic Marathon runner patay matapos sunugin ng kanyang nobyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang Uganda Olympian matapos sunugin ng kanyang boyfriend dahil sa alitan sa lupa. Base sa investigasyon, nasa bahay ang 33-year-old marathon runner na si Rebecca Cheptegei sa Kenya nung linggo. Bigla na lang daw sumugod ang boyfriend nitong si Dixon Dima sa binuhusan ng gasolina at sinilaban si Rebecca. Nalapnos ang katawan ng Olympian at 4 na araw naging kritikal bago tuluyang binawian ng buhay. Samantala, nagpapagaling naman ng suspect sa ospital matapos ding madamay sa sariling kagagawan. Babala po, sensitibo ang aming ibabalita. Ginahasa ng mahigit 70 lalaki ang isang babae sa France. Ang masaklap, ang kanyang asawa, ang pasimuno sa pang-aabuso na tumagal ng halos 1 dekada. Base sa investigasyon, aalukin online ng 71 anyos na si Dominique Pellicot ang mga lalaki para makasex ang kanyang asawa. Kapag may kumagat, nilululong sa droga ang 5 dekada niyang misis para makatulog. Pagkatapos, hahayahang gahasain ang biktima at binivideohan pa. Paulit-ulit yan nangyari mula pa noong 2011. Halos 1 dekada yang hindi alam ng biktima dahil nakadroga siya sa tuwing ginagawan ng kahalayan. Nabisto lang ang pang-aabuso ng maaresto ng mga pulis ang mister dahil nahuli itong pasimpleng kumukuha ng mga larawan ng mga babae noong 2020. Dito na nabisto ang mga video ng kanyang mismong asawa.
Naaresto na rin ang nasa 50 sangkot sa panggagahasa. Ang kanilang edad naglalaro sa 22 hanggang 70. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nagsagawa ng briefing sa epekto ng bagyong Enteng sa Rizal. At New Jeans muling nag-perform sa bansa para sa isang concert. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lubog pa rin sa baha ang ilang probinsya sa Luzon dahil pa rin sa ulang dala ng habagat. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Lubog pa rin sa baha ang bayan ng Aguilar sa Pangasinan. Kasunod pa rin yan ang pananalasa ng bagyong Enteng at ng ulang dala ng habagat. Ang barangay Tampak na bulaga raw ng flash flood. 6 na pamilya ang inilikas doon. Bukod dyan, bantay sarado din ang level ng tubig sa Agno River. Sakali kasing umapaw yan, apektado ang 17 bayan sa Pangasinan at ang bayan ng Kamiling sa Tarlac. Ang Sinukulan River naman sa bayan ng Kalasyaw umabot na sa critical level. Kaya naman 14 na barangay doon ang baha pa rin. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan sa paglikas ng mga residente. Isa sa apektado ng pagtaas ng Sinukulan River ay ang bayan ng Santa Barbara kung saan aabot bewang na ang baha sa barangay Songkil at barangay Dalongge. Balsa naman ang ginagamit ng mga residente para malusong ang tubig. Pinayuhan na silang lumikas. Kahit sa bayan ng Agno at San Nicolas, baha pa rin. Kaya ang Villaverde Road o Pangasinan, Nueva Vizcaya Highway, pansamantalang isinara matapos ang landslide roon. Kabi-kabilang tulay rin ang hindi madaanan sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Kasibu, binalot ng tubig ang tulay matapos umapaw ang ilog doon. Kaya isinara na muna yan sa mga motorista. Hindi rin pinadadaanan ngayon ang Common Latar at Kanabuan Overflow Drift Bridge sa bayan ng Aritaw matapos ding malubog sa tubig. Samantala, sa lungsod naman ng Dagupan, 3 barangay ang nakaranas pa rin ng malalim na baha. Habang sa Dinalungan Aurora, natagpuan na kaninang umaga ang mangingisdang 1 linggo nang nawawala. Kapwa mga mangingisda nakakita kay Edgar Querijero na palutang-lutang sa dagat sa baybayin ng barangay Dinyog. Hinang-hina raw siya ng ma-rescue dahil sa 1 linggong walang kain. Noong nakaraang Biyernes siya naglayag at hindi na nakabalik nang manalasa ang bagyong Enteng. Agad siyang dinala sa ospital para masuri. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lumabas sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na isang dating Chinese police at ninong ni Cassandra Leong ang tinuturong Pogo Big Boss sa Porac, Pampanga. Naungkat na si Duan Ren Wu, ang big boss ng raid na Lucky South 99. Ay kay Ong, mag-best friend ang kanyang ina at si Wu. Personal translator daw si Ong ng kanyang ninong at sinasama rin minsan sa kanyang opisina sa Pampanga. Nakatira rin daw sila sa iisang bubong. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. You're living in one roof. You are a woman. Duan rin you sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala po.
magbahagi ng inspirasyon at pag-asa ang inaabangang kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Dito ipakikilala ang bibong 5-year-old kid wonder na si Zion Cruz. Siya ang gaganap na batang Nino, ang karakter na ginampanan noon ni Noel Comia sa naunang seryeng Niña Niño sa TV5. Bukod kay Zion, dapat abangan ang comeback sa serye ni Isabel Oli, Kay Brosas at Freddie Webb. Makakasama rin nila rito si Cedric Juan. Dapat, pag mas matanda sa atin, nire-respeto natin. Hello po, Lala Mars! Ito, pagsisimula ng Himala. Love you po! Ang Himala ni Nino, ngayong Setyembre sa TV5. Overjoyed naman ngayon ang Pinoy Bunnies sa pagbabalik Pilipinas ng K-pop girl group na New Jeans. In full force na nag-perform ang New Jeans kagabi para sa isang concert sa MOA Arena sa Pasay. Featured artist sila ng event na yan ng isang soft drinks brand. Kinanta ng grupo ang ilan sa hits nila tulad ng ETA, Bubblegum, How Sweet at iba pa. Bukod sa New Jeans, ilang P-pop acts din ang hiniyawan tulad din na Zach Tabudlo, Kyle Echari at Alamat. Ipapasight in contempt ni Quad Committee Lead Chairman Robert Ace Barber si Cassandra Leong kung dito makikipagtulungan sa komite. Git niya marami-rami pa silang tanong kay Ong tungkol sa illegal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Alam mo, Cassie, nagbabala sa Surigao del Norte 2nd District Congressman at Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers na ipapasight in contempt si Cassandra Leong kapag hindi siya nakipagtulungan sa pagdinig ng komite tungkol sa operasyon ng illegal na pogo. Si Ong ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo Hub na nabisto sa Porac. at kapag may contempt, we will have to bring her, hindi na siguro sa detention center, baka doon na sa Women's Correctional in Mandaluyong. 2 beses nang kinontempt ng Kamara si Ong. Pero sabi ni Barbers, marami-rami pa silang gustong itanong. Because there are some statements which she made na medyo may conflict no, dun sa una o inconsistencies dun sa una niyang mga pinahayag. Sa gitna kasi ng Quadcom hearing noong Miyerkules, hindi na nakabalik si Ong matapos magpaalam na magpupunta siya ng banyo. Bumaba raw kasi ang kanyang blood pressure at blood sugar, kaya kinailangan siyang isugod sa ospital. Una nang itinanggi ni Ong na ginawa siyang dummy o ginamit siya sa illegal pogo operations sa gitna ng bilyong-pisong perang hinawakan niya dahil sa mga negosyo. Pero hindi kumbensido dyan ang mga chairperson ng Quadcom. Number one, hindi clear yung source ng funds niya. No? Sabi niya, siya ay isang investor. No? Kung ito man ay galing sa kanyang boyfriend na merong so much funds, baka doon galing ito. But again, no, the question is, kaya ako naisip na maring dami lang ito because for her age, no, 24, 25 years old, having that much funds, no, to operate a real estate project. Paano mo mafe-feel na hindi siya dami kung ang mga perang dumaan sa kanya ay milyon-milyon, daang milyon, di ba? And even the Whirlwind Corporation, ang property nila is almost 2.5 billion. Wala pa dyan yung kinita nung Lucky South 99 na 100 of millions as well. So meaning, saan nanggaling yon? Ayon kay Quadcom co-chairperson Dan Fernandez, nasa ospital pa rin si Ong pero stable na ang kondisyon. Depende pa sa resulta ng mga pagsusuri kung makakadalo si Ong sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa September 12. Bukod dyan, may pending invitation na raw ang komite kay dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Pero ayon kay Barbers, wala pang tugon ang Senado ukol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ipinadeport na ang higit 70 Chinese POGO workers na nahuli sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Madadagdagan pa yan matapos salakayin ang isa pang POGO hub sa Subic. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
Mula sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City, dinala sa NAIA Terminal 1 ang 75 Chinese na POGO workers para ipa-deport. Nahuli sila sa magkakahiwalay na raid sa mga iligal na POGO kabilang sa Banban Tarlac at Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, ang mga nahuli sa Banban ay ihahatid sa Shanghai, China. Dadalhin naman sa Xi'an ang mga nahuli sa Porac. 81 Chinese POGO workers ang nakatakda sanang pauwiin, pero ang ilan sa kanila ay kulang sa dokumento o di kaya ay may hold departure order. Na-lift na kasi nung Bureau of Immigration, yung PHDO na yon. Then meron na naman nag-file ng kaso para magkaroon ng hold departure order. So obviously, yung ibang mga kasamahan siguro nila, kinakasuhan sila para hindi natin sila ma-deport. Sa tala ng PAOK, higit 1,700 na mga Chinese POGO worker ang ipinadeport na, habang higit 300 pa ang nakatakdang ipa-deport. Patuloy naman ang pagsalakay ng mga otoridad sa mga iligal na POGO sa bansa. Nitong Miyerkules, ni-raid ng PNP-CIDG ang isang iligal na POGO sa Subic Freeport Zone sa Zambales. Arestado ang 2 Chinese na sangkot umano sa human trafficking. Sinagip naman ang 18 Chinese national. Nakumpiska ang ilang gamit sa operasyon ng POGO, kabilang ang 18 desktop computer at 12 cellphone. Nakuha rin ang mga passport, bank card, isang safety vault, iba't ibang dokumento at ID, pati na rin ang mga itak. Ayon sa PAOK, magkakakonektado raw ang ilan sa mga POGO hub sa bansa. Gaya na lang sa sinalakay na POGO hub sa Lapu-Lapu City, Cebu noong nakaraang Sabado, kung saan ilan sa mga inaresto ay dating nagtatrabaho sa mga POGO hub sa Porac at Bamban. Isa lang ang nagpapatakbo, kung mainit sa isang lugar, tumatakbo sila sa isang lugar, papunta sa isang lugar. Talagang tinitignan namin kung yung ibang mga POGO na nasa ibang mga probinsya, ibang mga region, ay magkakadikit na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Qualified raw na isama sa Witness Protection Program si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Kaugnay yan ang pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016 kung saan siya pa ang warden. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, mahalaga raw ang mga revelasyon ni Padilla sa executive session kasama ang House Quad Committee ukol sa insidente. Una nang humiling ng executive session si Padilla para ibunyag ang mga sensitibong impormasyon. Dati niyang siniwalat na inutusan siya ng dating CIDG officer sa Davao na si Royina Garma na huwag hadlangan ang operasyon laban sa 3 Chinese national. Medyo very significant yung mga revelation niya doon. At I think that will constitute him being a part of the most likely doon sa WPP. Nakikitaan daw ng irregularidad ni Senator Ronald De La Rosa ang operasyon ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaya ang ilang senador nakiusap na itigil na ng mga pulis ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pasado alas 10 kaninang umaga nang mag-inspeksyon ang ilang senador sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Kasama sa inspeksyon sina Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo. Kasama rin ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion at iba pang miyembro. Una nilang pinuntahan ang KOJC Cathedral kung saan napansin ng mga senador ang isang butas. Ininspeksyon din nila ang umano'y secret door papunta sa isang holding area sa loob ng cathedral. Sunod na sinuyod ng mga senador ang basement ng Jose Maria College. Sa lugar na yan, sinasabi ng kampo ng KOJC na naghuhukay ang mga pulis. Pagpasok sa loob, kapansin-pansin ang mga kahoy sa sahig. Pinaghinalaan nilang posibleng tinabunan nito ang hukay. Pero nang alisin ang mga kahoy, walang hukay na nakita. Di kalayuan, dito napansin din sa loob ng basement ang tila bagong sementong sahig. Tugma ang hugis nito sa naunang inilabas na larawan ni Atty. Torion na imahe sa drilling activity umano ng mga pulis. Iniutos ni Senator De La Rosa na sirain ang sahig para malaman kung may bakas ba ito na galing sa paghuhukay. Well, ang nakita natin initially na irregularity is yung pagkakandak ng search despite the absence of the search warrant.
Yan ang una natin nakikita. Hindi naman makumpirma ng Office of City Building Officials kung talagang hinukay ang nasabing lugar. Ininspeksyon din maging ang hangar sa loob ng KOJC compound kung saan makikita ang dalawang chopper at ibang sasakyang panghimpapawid. Hindi na nila pinuntahan ang loob ng Kingdom. Pagkatapos ng inspeksyon, nagdaos ng public hearing ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa sangguniang panlunsod sa Davao City. Dito inusisa ang pagsiserve ng warrant at paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy, kabilang sa naungkat ang pagkamatay sa atake sa puso ng isang KOJC member. Meron kami ambulansya, ayaw nila ipalabas. After how long? Ay nako, mga 11 o'clock na ata or 12 o'clock Ilang oras na ata. Ilang oras? Lunchtime na po. Lunchtime. It was a total So patay na yung biktima? Patay na yung biktima po. Pero giit ni PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, ang PNP ambulance raw ang ayaw papasukin ng mga taga-KOJC para kunin ang inatake. Pinapapasok namin ang aming ambulansya, sir. These people, as my aide had stated a while ago, prevented that ambulance at napakatagal bago papasukin, sir. It is on record that yung namatay na yun, sir, pulis natin ang nagdala sa ospital using PNP ambulance. Nakiusap ang mga senador sa PNP na itigil ang kanilang operasyon sa paghahanap kay Kibuloy sa KOJC. One life lost is one too many. Ang tanong ko po sa inyo, at tatanungin ko to sa inyo mamaya. At ano ba ang magiging endgame dito? Hanggang kailan tatagal ang sitwasyong ito? Ano ba talaga ang endgame dito? We're appealing to you to please give these people peace of mind. Ibalik sa kanila yung property. Hindi mo kayang gawin yan? Sinita rin ni De La Rosa ang video na umano'y pag-pepper spray ng mga pulis sa isang babaeng taga-KOJC. Nakakaya. Pulis yun. Tapos babae pa yung may edad pa na babae. Mas matanda sa kanya. Gaganon niya galing sa likod. Tirahin ng pepper spray. Tapos sibatsak agad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Sir, we do not justify yung kanyang action ba, sir? But it is individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Noong time na yun, sir. Opo, Nasipa siya, sir. Oo, sir. Well, you cannot justify bagong gising for that kind of action. Huwag niyo i-justify. Special action force tayo. Ha? SAP tayo. Huwag ka na mag-justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Sa huling nanindigan ang PNP na tuloy ang paghahanap sa pastor. Sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang kapangyarihan ang LGU na ipatigil o ipahinto ang ginagawa ng PNP sa loob ng KOJC compound. Kaya mabuti raw na marinig ang panig ng dalawang kampo para maliwanagan at mapanagot ang dapat kung meron man. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nakipagtulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang opisyal ng Rizal kaugnay ng hagupit ng bagyong Enteng. Sa situation briefing kanina, ipinakita ng LGU sa Pangulo ang mga video ng kasagsagan ng bagyo. Napuna ng Pangulo ang malakas na agos ng tubig baha pero mabilis naman ang paghupa. Utos niya, mas maiging magtayo ng weir o maliit na barrier na kokontrol sa pag-agos ng tubig para hindi agad bumaha. Bagay na ginagawa na raw sa Europa. Ayon pa sa Pangulo, overpopulated na rin ang Rizal at nakita niya sa kanyang aerial inspection na kalbo na rin ang mga bundok. We have to come up with new strategies, and that's what we discussed today. One, making sure that the water does not come into the low-lying areas anymore. Asado na ang friendly match ng Alas Pilipinas men's at women's team ngayong weekend. Dalawang Japanese team makakarap ng Alas. Ang men's team makikipagbakbakan sa Osaka Blue Tone. Makakaampasa naman ng women's team ang Hisamitsu Springs. Excited na raw ang Alas players dahil dagdag experience ito para sa ating mga koponan. Lalo pat maglalaro ang ilang nasa Japanese national team gaya ni Yuji Nishida. Sabi naman ni Nishida, magandang practice din ito para sa kanilang koponan. Alas 3 ng hapon lalaban ang Alas Women's habang alas 6 naman ang men's team bukas.
Na-sweep ng guest team na Kurashiki Ablaze ang Farm Fresh Foxy sa PVL Invitational Conference. Pinangunahan ni Lo Mei Sing ang Japanese squad sa 12 points sa likod ng 7 attacks at 4 blocks. Naka 9 points naman si Reinforced Conference Best Opposite Spiker Trisha Tubu para sa Foxies. Ito na ang kalawang panalo ng Kurashiki matapos pataubin ang isa pang guest team na Escola sa opening game. Wagi naman sa kanilang unang laban sa Invitational ang Reinforced Conference Champions na Creamline Cool Smashers. Na-sweep din ng Smashers ang Thai team na Escola. Pinangunahan naman ni playmaker Kyle Negrito ang Creamline offense with 15 excellent sets. Katandem niya si Michelle Gumabaw na naka 14 points. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo dahil daw yan sa mga kabataang kakagraduate lang ng senior high school at kolehiyo na hirap makahanap ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kahit maulan, hindi naubos ang mga naghahanap ng trabaho sa Public Employment Service Office ng Quezon City. Si Charlene, noong nakaraang taon para graduate sa kursong Hospitality Management. Pero ngayon lang daw siya naghanap ng trabaho dahil kinailangan niyang alagaan ang kanyang anak. Yung iba po kasi hinahanap po, may experience, ganun. Yung iba naman po, hanapan ka ng at least 1 year experience, ganun po. Kaya ang hirap po talaga sa panahon ngayon maghanap ng trabaho. Ganito rin ang problema ng senior high school graduate na si Kimberly. Kadalasan po talaga hinahanap nila pag bare months, ganyan may experience na po. Ilan lamang sila sa mga bagong pasok sa hanin ng mga manggagawa na hindi kaagad pinalad na makahanap ng trabaho. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.7% ang bilang ng mga Pilipinong edad 15 pataas na walang trabaho nitong Hulyo. Mas mataas ito kumpara sa 3.1% na unemployment rate noong Hunyo. Katumbas yan na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho mula sa mahigit 50 milyong mga Pilipinong bahagi ng ating workforce. Ayon sa PSA, mas bata ang karamihan sa mga dumagdag na walang trabaho. Nakita namin na July kasi, ito yung nag-graduate na, yung mga nasa koleyo, di kaya doon sa K-12, so pumasok sila sa labor market at yung iba sa kanila ay hindi nakahanap ng trabaho. Ilang sektor din ang naapektuhan ng mga dumaang kalamidad, kaya mas mababa ang demand para sa mga manggagawa. Sa kabila nito, may ilan din namang sinuwerte, gaya ng fresh graduate na si Gab. Inaayos niya na lang ang kanyang mga requirement para makapagtrabaho bilang barista sa isang coffee shop chain. Ang sarap lang po sa feeling na, kumbaga yung feeling ko po kasi parang hindi pa ako matatanggap. Then biglang first try, first interview, biglang sabi, okay, you hired na, congrats. Ang tanong, matatagalan pa ba bago makahanap ng trabaho ang mga Pinoy job hunter? Inaasahan naman daw na muling sisipa ang demand para sa mga manggagawa ngayong nagsimula ng tinatawag na bare months, kung saan pataas ng pataas ang economic activity hanggang sa Kapaskuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Good news naman sa mga motorista, may nakaambang bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang piso at 30 sentimo ang maaaring itapyas sa kada litro ng gasolina at diesel. Hanggang piso at 35 sentimo naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa presyo ng petrolyo ang bumabang demand ng China at Amerika. Ang planong pagdagdag sa produksyon ng mga bansang kasapi ng OPEC at ang nakakabawi ng produksyon ng langis ng Libya. Dead on the spot ang 4 na magkakamag-anak matapos silang tambangan ng mga armadong lalaki sa Parang, Maguindanao del Norte kahapon. Base sa imbestigasyon, mag-aatid sana ng dowry ang pamilya sa sitio Cursi sa Bongo Island nang pagbabarilin sila ng 11 lalaki. 2 pa nilang kaanak ang kasalukuyang nasa ospital matapos tamaan din ng bala. Na-recover sa crime scene ang iba't ibang uri ng bala mula sa matataas na kalibre ng baril. Inaalam pa kung may away pamilya ugat ng pananambang. Kilala na tinutugis na mga sospek.
Patuloy pa rin pinalalakas ng nagdaang bagyong Enteng ang hanging habagat. Habagat pa rin ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Habagat din ang nagdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. May minomonitor ding low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong direktang epekto sa bansa. Samantala may kumpol na ulan ding binabantayan sa silangang bahagi na pwedeng maging LPA. Sa rain forecast ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon, uulanin ng Metro Manila, Zambales, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Bataan at Nueva Ecija sa susunod na 3 oras. Posible pa ang pagbaha, lalo na sa Zambales. Itutuloy-tuloy na ni Pajak Princess star Jillian Vicencio ang kanyang new edgy look. Sakto raw ito, lalo't ang kanyang target, bigger and bolder roles tulad ng sa role niya sa kanyang Sinag Maynila Film Fest entry na Talahib. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. In her edgy era, who is she? Ganern! Goodbye sa patwitams na talaga si Pajak Princess star Jillian Vicencio. Naka-mullet hairstyle at mga necktie na pinagtagpi-tagpi as a top. Ang look ni Jillian for the premiere night ng kanyang Sinag Maynila entry na Talahib. Personally, sa totoo lang po kasi parang feel ko kapag long hair ako, parang hindi ako nagsa-stand out. So parang I try to do the other na yung hindi usually ginagawa ng mga tao. So baka doon mag-stand out ako. Nag-pay off naman ang pagka-edgy niya dahil ito ang pinakaunang lead role in a movie ni Jillian. Ine-explore ng Talahib ang psyche ng audience kung bakit nakakatakot ang mga talahiban. Sana po magustuhan ng mga taong manonood yung pelikula namin kasi hindi lang siya basta slasher film. Of course, every pelikula naman, every project has a deeper meaning, has a deeper message. Seatmate ko pa. Sa ngayon, busy pa rin si Jillian sa kanyang TV5 show na Pajak Princess bilang si Millie. Proud naman siya sa tumitinding suportang nakukuha ng show at ng kanyang karakter sa serye. Pajak daw ang una niyang role kung saan na-explore niya ang outside-the-box characters na hindi naman pa-sweet lang. Sa totoo lang, parang naging open ako sa lahat din. Kasi first time ko maka-work yung mga kasama ko doon, tapos yung production. So parang ang dami ko rin natutunan and parang as an actor, mas nagkaroon ako ng knowledge and free will to do what the character. Napapanood ang Pajak Princess weekdays 11:15 a.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Talk of the town ngayon ang pagsasama-sama ng ilang mga bigating between sa showbiz sa birthday party ng celebrity doctor na si Doktora Ivy Teo. Isa sa mga pinusuan sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre na talaga namang nag-uumapaw ang kagandahan. Hindi man nakitang magkasama, dumali rin sa nasabing party ang mag-ex na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang past and present naman ni Incognito star Richard Gutierrez na sina Sara Labati at Barbie Imperial present din sa gathering. Bukod sa kanila, spotted din sa event ang iba pang celebrities tulad ni Moira, Mimiya, Joshua Garcia, Sofia Andres at marami pang iba. This is it, Pinoy Blackjacks! Dahil confirmed na, may Manila stop na ang much-awaited reunion concert tour ng OG K-pop girl group na 2NE1. Inanunsyan mismo ng talent agency ng grupo na YG Entertainment. Sa kanilang poster, nakaschedule na sa November 11, not next year, pero ngayong taon ang Welcome Back Asia Tour ng 2NE1. Wala pa namang detalye sa venue at bentahan ng tickets. Last July lang nang i-announce ng YG ang muling pagsama-sama ng mga legendary idol na sina CL, Dara, Park Bom at Minzy. 2016 nang madisband ang grupo para mag-focus sa kani-kanilang mga karera. Isa pang nagbabalik, ang 90s rock band na Linkin Park.
Pero this time, ipinakilala na nila ang kanilang bagong vocalist na si Emily Armstrong. Bukod sa kanya, papasok na rin sa banda ang songwriter at drummer na si Colin Britton. Para sa kanila namang official comeback, maglalabas din sila ng bagong album na may titulong From Zero sa November 15. May nakaschedule rin silang concert tour sa US, Germany, Korea, London at Colombia. Susundan ng From Zero ang huling album ng banda noong 2017 na One More Light, kung saan huli nilang nakasama ang pumanaw nilang frontman na si Chester Bennington. At yan po ang Showbiz Roundup natin this week. Happy weekend mga kapatid! Ako po si Maui David. Sari-sari mga istoryang pampag-good vibes na naman ang pang-weekend pabaon sa atin ni Kakang Mark Logan. Kabilang na riyan yung mga hatid ay instant katatawanan online. Pati na yung all-time favorite, pampahaba ng life. This is it, pansit ang ating kwento sang minuto. Style niya agaw atensyon pero tataas ang alta presyon, lakas tama ang realisasyon. Mura man ang kanyang edad, mga opinyon niya pasok sa realidad. Kanyang mga vlog, lakas ng pasa-vlog. Sa mundang nakakapagod, ang masarap lang ay sumahod. Tila isang alamat, malakas na, maganda pa. Manok nga ay yung mamahalin dahil mga ito'y sobrang mamahalin. Wala sa haba o kapal ng hibla, longer life daw ang drama. Pagsubo mo ang masasambit, well, this is it, pansit. Bata matanda, relate sa comedy niya. Di na daw kailangan pa ng dada. Pag-ulong pa lang niya, magkakaintindihan na. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Oo nga naman, di ba? Sa mundong nakakapagod, tama. Pinakamaganda, sumahod. Oo, agree tayong lahat dyan. And I'm sure si Tito Mikey rin agree kung marinig niya yan. Sumasahod siya ngayon. Kasalukuyan. Tayo king, no? Si Mikey. Uy, happy weekend sa inyo, Happy ha? weekend. Ito ready na eh. Yes. Yung get up niya ready na for the weekend. Napatingin ako sa sapatos. Ayan, no? Takbon-takbo na. Oo nga eh. Enjoy, ha? Enjoy your weekend. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.